Ang oras natin mga kaibigan ay 10 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa 95.9 radyo natin FM Cotabato. Welcome po dito sa ating ikalawang segment po ng ika-18 na episode po ng Advocacy Broadcast ng Access Project. Ang pag-broadcast po natin ngayong umaga hatid sa atin ng European Union Humanitarian Aid. Maraming salamat sa ating nakasama kanina lang mga kaibigan, no? Si Mama Lay Demin po, siya po ang Communications and Advocacy Officer po mula sa Plan International Pilipinas. So, narinig po natin, no, mga halagang impormasyon tungkol sa pag-iintindi sa mga karapatan at ng mga kabataan at kababaihan po. Lalo na po sa panahon ng displacement o pagbakwit. Sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, pag-uusapan po natin, no? Mahalagang maintindihan din po natin, no, itong sinasabi nating peace building in displacement or in emergencies. So kasi po mahalagang maintindihan natin to dahil alam po natin na hindi lang po mga pagkain, mga damit o tirahan o shelter yung ating kinakailangan kapag nagkaroon po tayo ng paglilikas o pagbakwit, no. Madalas din dito dahil nga tumitindi yung pangailangan doon sa mga evacuation center or kung saan man tayo napunta ay tumitindi din yung ating level of stress. At kapag mataas po yung stress level natin mga kaibigan, madalas ito ay nahantong din sa hindi pagkakaunawaan o mabilis na pag-init ng ulo. At kapag mainit pa ang ulo natin, alam po natin, no, hindi po natin sinasadya, mabilis po yung mga reaksyon natin na madalas ay nagiging dahilan ng pag-aaway doon sa mga evacuation centers. Yun. So bilang pagsimula po, no, mahalaga muna para bago natin talakayin yung mga kailangan gawin para manatili po tayong kalmado po sa panahon o sa mga lugar ng evacuation centers. Mahalaga muna nating maintindihan kung ano itong may mga konsepto muna tayo na kailangan talakayin. Una po itong sinasabi nating tunggalian, no, o conflict. Ano bang pinakasalita na parang kaakibat ng conflict o tunggalian? Madalas pumapasok sa isip natin yan ay madalas suntukan o pag-aaway, sigawan, no? So, pero ayun po sa ating mga nakuha mga definition, ang conflict o tunggalian po mga kaibigan ay isang sitwasyon kung saan po ang isa o dalawa o higit pang mga grupo o mga individual po ay hindi magkakatugma, no, yung kanilang mga interest, opinion, pananaw o paniniwala, no. At kapag itong mga pagkakaibang ito ay nagiging sanhi ng tensyon o hindi pagkakaintindihan, no. Yun yung sinasabi nating mga tunggalian, no, pagkakaiba, no. Wala pa po yatang sinasabi dito na nagkakaroon ng pagsigawan o suntukan, pero yun po ang madalas na pumapasok sa isip natin. So, maintindihan natin na ang simpleng pagkakaiba sa pananaw, interest, no, opinion, o paniniwala ay isa na siyang uri, no, isa na siyang state of conflict, pero hindi naman kailangan palang pag-awayan. Yun mga kaibigan, no. So, hindi siya nangangahulugan na kailangan ng mag-away, no. So, nagkakaroon po tayo ng tunggalian mga kaibigan, no? So, marami tayong makukuhang mga examples yun o mga halimbawa ng situations of conflict doon sa komunidad, no? So, halimbawa niyan, kapag nakakita tayo ng mga madalas na complaint na pumapasok sa mga feedback and response sa hotlines natin, no?
yung sinasabing hindi pantay, no, hindi patas na distribution ng mga ayuda, lalo na doon sa mga evacuation centers. May mga nagsabi na marami ang isang pamilya ay nakakuha ng higit pa o mas marami kaysa sa iba. So, yan yung iba. Ang iba naman ay nag-uunahan, no? Nagkakaroon ng competition doon sa paunahan sa pila ng mga ayuda. So nagkakaroon ng, kasi ang pinaka-interest nila ay hindi sila maubusan, kaya kailangan nilang mauna doon sa pila. So yun mga kaibigan, at iba pang mga uri ng mga hindi pagkakaintindihan doon sa evacuation center. Kahit nga yung mga ano, 'di ba mga kaibigan, na pag-usapan din natin yung iba, nagkaroon tayo ng discussion tungkol sa kung saan yung mga displacement sites or saan napupunta yung mga pamilya kapag nagkaroon ng pagbakwit. Ang iba ay sa evacuation center, ang iba ay gumagawa ng kanilang mga temporary camps, no, sa kung saan sila malapit sa kanilang mga properties lang, no, sa kanilang lupa lang, no, para makita nila o mabantayan yung kanilang mga ari-arian, no. Ang iba naman ay nakitira lang doon sa kanilang mga kamag-anak, no. So yun ang isang example niyan. Kapag nakitira tayo sa ating mga kamag-anak ay madalas okay pa yan, medyo masaya pa kasi nagkikita, magkakasama yung mga pamilya natin. Pero pag nagkaroon na ng halimbawa shortage na, nagkakaroon na ng kulang, no, pagkukulang sa ating mga supply, katulad ng bigas, mga asukal, mga kape dyan na mabilis nang maubos at hindi na kayang i-provide ng ating host family. So minsan, hindi lang siguro minsan yan, madalas umiinit na rin yung ulo ng ating mga tawag diyan, ng ating host family. Nagkakaroon na ng irapan diyan, o nagkakaroon na nagpaparinig na, no, kung anong hindi makabili ng sarili ng mga kape. Kung gusto niyo magkape, bumili kayo. Yun. Ganon din sa mga camps natin, no. Yun nga na kapag maraming mga naging problema na madalas na pag-init ng ulo, sanhin ng pag-init ng ulo na mga kasamahan nating bakwit, mga kaibigan, no. So yun po ang yun po yung mga definitions natin ng conflict, yung simpleng pagkakaiba o pagkokompetisyon ng ating mga interest o paniniwala, no, ay yun po ang pinaka-definition natin ng conflict. So ang tawag diyan, yung pinakadahilan po o sources po ng conflict natin ay pagkakaroon ng competition, yun na nasabi natin, over resources, no. Pwede siyang pagkain, pila sa tubig, mga kaibigan, lalo na kapag nagkaroon ng displacement at wala tayong access sa, pati ang tubig ay pinipilahan na rin, no. Mga gamit natin sa shelter o paggawa ng ating mga temporary shelters diyan ay maaring ito rin ay naging sanhi ng mga hindi magandang relasyon, no, sa pagitan ng mga bakwit. It could be materials or pwede rin sa yung space kung saan sila pwedeng pumwesto. So makaka-relate nito madalas yung mga communities natin na madalas nakakapagbakwit, no. Kahit siguro yung sa pupunta tayo sa mga covered court, so madalas nagkakaroon din ng competition kung saan magandang pwesto, no. Nagkakaroon ng pag-uunahan o minsan nag-aagawan ng pwesto. So yun po yung isa sa mga halimbawa po ng pagkakaroon ng conflict, no, o tunggalian sa panahon ng displacement. Maaring isa rin sa mga resulta o magiging sanhi ng mga tunggalian ay hindi pagkakaunawaan, no, miscommunication, no, yung madalas ay hindi na kukuha o hindi nasasabi o hindi masyadong naintindihan yung mga impormasyon na pinapabatid ng mga otoridad, no. Naging sanhi din ito ng ating tawag dito, ng mga tunggalian, mga kaibigan. Pwede rin maging dahilan ng mga tunggalian itong mga chismis na rinig natin o misinformation, no, na mabilis nga kumakalat. Yun nga ang nasabi natin kanina, yung kung may mga impormasyon tayong hindi maintindihan, wag nating itanong sa mga kapitbahay or wag nating ibahagi doon sa mga kasamahan nating mga bakwit. Sa halip ay maghanap ng talagang totoong impormasyon or accurate o tumpak na impormasyon para
hindi po tayo magkaroon ng misinformation na maging sanhi ng pagdagdag ng stress at trauma ng ating pamilya o ng ating mga kasamahang bakwit, no? Yun, importanteng paalaala po sa atin na maintindihan natin na ito pong mga ganitong uring mga sitwasyon ay talagang hindi po natin maiiwasan dahil kahit po sa normal na buhay, no, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, talagang ang tunggalian po mga kaibigan ay normal po na bahagi po ng ating buhay. So wala pong tao yata dito sa mundo, no, maliban kung ikaw ay hindi normal, no. Wala pong normal na nilalang dito sa mundo, tao na hindi po nakakaranas ng tunggalian. So parte po talaga ito ng buhay natin. Kaya ang pinakamagandang ano na lang po natin, no, ang gawin po natin para mas maging kasi marami po yung mga tunggalian ay maaring kadalasang resulta nito kaya nga nagkakaroon ng displacement, no, kasi hindi nagkakaintindihan at nagiging resulta siya sa mga physical violence, no. Pero yung pong maintindihan natin na ang tunggalian ay normal po na bahagi ng ating buhay ay kailangan nating tulungan ang ating sarili o ihanda ang ating sarili na matugunan, no, maharap, malutas itong mga tunggalian sa maayos na paraan para hindi po humantong sa magkaroon po ng sakitan, no, at saka pagkakaroon ng displacement, no, na mas lumalala po yung problema kapag hindi po natin na-handle po ng maayos yung ating mga tunggalian, no. So yun nga sabi natin, no, nagiging tawag nito harmful o nakakasira lamang itong ating mga tunggalian kapag pinili natin yung karahasan bilang paraan ng pag-express o pagtugon doon sa conflict. Halimbawa, nagkaroon ng pagpipila, no? Tapos naunahan ka, tapos sinigawan mo o sinuntok mo, o di nagkaroon agad ng pag-aaway. Pwede namang idaan din sa mahinahong pag-usap o pwede ring idaan sa respeto. So, alam mo naman kung sigurado ka naman na talagang mabibigyan ang lahat, no? Kasi nag-participate, nag-cooperate ka naman sa mga proseso, hindi mo na kailangan makipag-unahan doon sa mga pila dahil sigurado naman tayo kahit ikaw ay nandun sa huli, makakatanggap ka pa rin kung ano yung nararapat para sa iyo, no? Yun. Ano pa bang ibang uri? Ano pa bang kailangan mga maintindihan natin? Ito ay normal na bahagi ng ating buhay. Ito rin ay hindi natin mahuhulaan, hindi natin pwedeng schedule kung kailan darating yung tunggalian sa buhay natin. No, ngayon medyo nag-uusap tayo, masaya tayo, tapos bigla na lang may nasabi ng hindi kagandahan yung mga kasama natin, kahit biro lang ay sumama na agad yung loob natin, no. So, yun, hindi natin pwedeng i-program kung kailan darating sa buhay natin at hindi rin natin matansya kung gaano ito kalala, no, yung ating mga problemang darating o yun, yung hindi pagkakaintindihan. Minsan, ang iba ay nadadala lang sa pwedeng tiisin na lang, nadadala sa katahimikan. Minsan, yung inaano natin sa okraya, no? Nagsasabi din tayo ng hindi maganda, tapos tinatawanan lang natin. Pero minsan din, talagang nakakagalit, no? At kailangan natin magtaas ng ating boses. So, iba't iba po yung antas po ng emosyon na kasabay po ng pagkakaroon po ng tunggalian. At saka hindi, yun nga, nasabi natin, minsan nagkaka-overlap pa yan, no? Nagkakasunod-sunod yung problema natin sa ating mga pamilya, family members doon sa evacuation center or doon sa ating mga tent. Tapos habang pumipila tayo, ay nagkakaroon ulit tayo ng katunggali. Tapos pagdating pa doon sa pila natin ay nagkaroon pa ng problema kasi parang yun na hindi tama o hindi tinatanggap yung ID na dinadala natin or wala kang ID, so tapos igigiit mo, no, na kailangan mo makatanggap kasi meron ka naman talagang nandoon ka naman talaga sa evacuation center. So talagang iba't iba yung uri ng tunggalian mga kaibigan o konflikto na dumadating sa iyo sa kahit sa isang tawag dito, sa isang sandali, no, na pwede silang magkakasama-sama. So talagang kailangan talaga natin na maintindihan kung ano ang mga ito at kailangan din nating palakasin yung ating kasanayan para i-manage ng maayos itong mga tunggalian na ito. Kasi kung lahat lang man ng mga tunggalian ay dadaan natin sa karahasan, talagang magkakaroon tayo ng matinding problema, no? Yun.
At minsan din kahit yung mga sinasabi natin ng mga konflikto, mga tunggalian na alam natin na pag-usapan na o medyo nalutas na, pero may mga posibilidad pa rin na muli itong usbong o maaring maungkat na naman ito at lalala na naman, no? Katulad din ng apoy na halimbawa nagkaroon ng pagsiga ng apoy tapos nagkaroon ng pag-uusap, akala mo wala na, patay na siya, wala na rin yung apoy pero meron palang nandun pa rin pala yung hinanakit, no? Nandun pa rin yung baga na kung maaari magatungan siya ulit ay pwede pa rin siyang umusbong. So, yun. Mahalagang maintindihan natin yung mga proseso na yun sa ating sarili, no? At kung paano ito nangyari din sa ating mga kasamahan sa ating tahanan, sa loob ng ating bahay, sa loob ng ating pamilya, at kahit dun sa bawat individual po na mga nakaranas din ng pagbakwit o displacement. Kasi lahat yan, no, kung ano yung pinagdaanan natin ay madalas kung hindi man kuan ay talagang mas malala pa, matindi pa yung pinagdaanan ng mga kasamahan natin na sa evacuation center. Kaya importante na maintindihan natin na itong mga nangyayari sa ating sarili kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan during displacement para makaya din natin i-control ang ating sarili, no? Yun, pag-usapan naman natin mga kaibigan, no, bago tayo doon sa peace, no, usaping kapayapaan, bati tayo sa ating kapatid na si Sir Rasul Kulat watching from Coronadal City. Magandang umaga sa iyo. Sana pagbalik mo sa Cotabato City ay hindi lang sarili mo ang iyong dala, kundi meron ka ring supot ng Jcos dyan. Nandyan lang yan sa isang mall yan sa sa malapit lang sa location ninyo. Si Sir Rene Ampang mula sa Davao del Norte. Good morning sa inyo. Si Ma'am Josephine Escolano, magandang umaga. Shout out daw dapit sa Kilid. Taga Minsayap. Ewan ko kung nasa Davao City siya. Magandang umaga kay Uncle Arnel Medida. Good morning, mayong buntag. Dapita, watching from RH11 po. Yun, mga kasamahan natin sa mga humanitarian organizations. No? Pagbati din sa mga iba pang mga members ng Access Consortium organizations dyan na nanonood at nakikinig sa ating pag-broadcast ngayong umaga. Yun, ang hotline po natin mga kaibigan para sa tagapakinig natin mula sa iba't ibang panig po ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa iba pang parte ng Lanao del Sur, Cotabato Province, Sultan Kudarat, no? Pwede po tayong magpadala ng ating mga opinion, mga katanungan tungkol sa pinag-usapan natin topic ngayon. Sa ating hotline 0905-642-4323, no? 0905-642-4323 or sa ating di mga taga-panood sa ating Facebook Live, pwede po kayong mag-message dyan sa ating chat box para kayo po ay ma-recognize po natin at magkaroon naman tayo ng ambag dyan sa ating mga pag-uusap. No? Sige po. Ang atin pong susunod na pag-uusapan, so naintindihan na po natin mga kaibigan, no? Yung kalikasan ng tunggalian. Alam natin na talagang hindi natin ito may iwasan. Ang kaya lang nating iwasan ay ang paglala nito sa pamamagitan ng hindi paggamit po ng karahasan. No? Pag-usapan natin yung sinasabi nating usaping peace po, no? O kapayapaan, kalilintad mga kaibigan, especially during displacement o sa panahon po ng mga pagbakwit. No? So, ayon po sa ating nabasa po mga kaibigan, ang kapayapaan ay hindi lang siya, no? Hindi lang siya yung kawalan ng karahasan o ng giyera. So, yun yung although yun yung pinakamabilis na pumapasok sa isip natin kapag tinanong tayo, ano ba yung kapayapaan? So, pinakamadalas na pumapasok sa isip po natin ay kapag walang giyera, kapag walang karahasan, no? So, pero higit pa po dyan, no? Ito yung kondisyon kung saan ang mga tao, lalo na yung mga nandun sa displacement area, ay nakakaramdam sila ng seguridad, no? Seguridad sa sarili nila, kaligtasan, seguridad na sa araw-araw ay meron pa rin sila makukuhang pagkain, seguridad na ligtas pa rin ang kanilang pamilya sa iba't ibang pong uri ng banta, no? Na dala ng kalikasan, katulad ng hangin, ulan, init ng araw, ganyan, no? Na kapag nakakuha sila, kapag ang kapayapaan ay nararamdaman din kapag sila ay nakikita nila na makatarungan yung proseso ng distribution ng mga ayuda na dumadating, no?
So magaan pa rin yung kanilang pamumuhay kahit sila ay nandoon, no? Kasi sinisikap, yun yung pinaka-prioridad o pinaka-mithiin talaga, pinakalayunin po ng gobyerno at ng mga humanitarian organizations na yung mga ano po, yung mga nakaranas po ng displacement or nakasurvive po sa iba't ibang uri po ng kalamidad ay manatili pa ring mataas yung kanilang dignidad, no? At nagagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag sila po ay nakakaranas po ng shortage or talagang nakaramdam sila na hindi natutugunan yung pangailangan nila, ay nagkakaroon po sila ng stress. So, unti-unti pong nawawala yung kanilang kapayapaan sa sarili. So, yun po, no? Mahalagang maintindihan natin na hindi lang tayo kung ikaw lang ang nagkakaroon ng stress, no, nawawala ng kapayapaan. Pati yung lahat ng mga kasamahan po natin, no, sa doon sa komunidad o sa evacuation area ay talagang nakaka-experience po ng stress. Yun ang sabi natin, kapayapaan kapag wala yung wala yung physical violence, walang karahasan, at nakakaramdam sila ng seguridad sa pagkain at iba pang pangangailangan nila, makatarungan yung mga proseso na ginagawa doon sa displacement site at nakakasalumuhan nila ng maayos. Wala silang mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga community members. Yun. Ito ay nangahulugan na ang mga tao, hindi lang ikaw, no, ay at peace doon sa iyong sarili, kundi doon din sa mga kasama po natin doon sa evacuation site, no. So malaya po tayo nakakapaglipat-lipat o nakakapagsalumuha doon sa mga ibang mga tents po ng ating mga kapitbahay, no. At saka hindi po tayo nagkakaroon ng takot, no. So, ano pong ingredient nito? Ano pong mahalagang espeto ng pagkakaroon ng kapayapaan? Ito yung sinasabi nating, tinatawag nating respeto o paggalang. Paggalang sa ating sarili at paggalang din sa ating mga kapwa, no, ating kapamilya at mga kapwa natin, mga bakwit doon sa komunidad po natin, no. Itong paggalang ay nagmumula po doon sa ating pag-uunawa na talagang lahat ay nakaka-experience po ng stress, no. At pag-iintindi din na ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan, no, expression o coping mechanism. Para sa iba, madali lang yung coping o pag-ahon o pagtugon sa mga pangailangan or yun, ano bang tawag yan? Yung kanilang pagresponde sa iba't ibang mga sitwasyon. Pero meron ding iba na medyo, paano ba natin sabihin na medyo hindi sila marunong masyadong magdala, no? Medyo pwede natin sabihin OA doon sa para sa atin, parang opinion natin na medyo OA yun. Pero yun nga, talagang ang kanilang ano lang ay talagang mabilis silang matakot, madaling manervyos. So talagang yun yung mas mataas yung kanilang tendency na makipag-unahan o makipag-away para makuha yung kanilang mga needs o pangailangan at kooperasyon siyempre. So alam natin na temporary space lang yun ang pinupuntahan po natin at hindi lang tayo yung may pangailangan. Importante po na meron tayong kooperasyon. Kapag nag-cooperate po tayo, makikita po yan ng iba na nag-cooperate tayo ay maaring sila din, no, ay ma-inspire din sa mga nakikita nila at mag-cooperate din. So kapag magiging maayos po yung daloy ng mga pag-uusap, daloy ng pagkuha natin ng mga pangailangan natin, ay mas gagaan po yung sitwasyon po doon sa komunidad. No? Mas makikita natin, mailalabas natin yung ating humanity o pagkatao natin na hindi tayo na nabubuhay tayo hindi lang para sa sarili natin, kundi yung paraan ng pamumuhay natin ay para rin makatulong doon sa iba na mas magiging magaan din yung kanilang pagtira doon sa displacement site o sa evacuation center, no? So yun, ang pinakamensahe natin diyan na ang kapayapaan na hindi lang yung kawalan ng gulo. Ito ay pagkakaroon din ng respeto, seguridad at pagkakaisa ng bawat pamilya at ng mga pamilya doon sa displacement site. Ang mga key ingredients natin o mga elemento po ng kapayapaan, nandyan po yung pagrespeto sa paniniwala, kultura, ugali po o pagkakakilanlan ng identity ng bawat isa doon sa displacement site. Pagkakaroon ng patas, no, at mga katarungan na proseso na pagtingin ng mga
ng mga otoridad doon sa mga bakwit, no, mga proseso nila. No, masasabi natin walang pinapanigan, walang kinikilingan, no. Mas pina-prioritize yung pinaka-vulnerable o pinaka-nangailangan at ito ay naintindihan ng mga tao. So mas kapag nakita po yan ng mga tao ay mas tataas po yung kanilang paggalang sa mga may otoridad at mas mataas din po yung tsansa, no, na sila ay mag-cooperate sa iba't ibang mga processes. Ito ay may kinalaman din sa safety, no, seguridad at proteksyon para sa lahat, no, lalo na sa mga taong may mga kapansanan, mga senior citizens po natin, mga kabataan na hindi makapagdesisyon para sa sarili nila, mga kababaihan po natin, mga buntis, no, um, at saka iba pang may mga sakit po, no, na talagang mas matindi ang kanilang pangailangan at hindi nila kayang itong tugunan at hindi sila makapagdesisyon para sa kanilang sarili, ay sila po yung mas pina-prioritize po natin. So yun po ang isa sa mga standards ang protection po natin and participation, no. At higit sa lahat, no, kapag nagkaroon man ng hindi pagkasunduan, yung nasabi natin kanina, na kapag meron pong ang tunggalian po mga kaibigan, no, ay ang tunggalian mga kaibigan ay kabahagi po ng iba't ibang uri po ng relasyon, no. So importante na yun kaya po natin siyang tugunan, no. Kaya po nating kaya nating i-handle ang ating sarili. Wala po tayong iba, hindi po natin kayang tawag dito, kontrolin yung emosyon o paraan ng pagresponde ng ating mga kasama o katunggali, kundi ang sarili lang po natin. So, depende talaga yan kung saan mo gustong dalhin hindi pagkakaunawaan. Kung gusto mo ng mas marahas o gusto mong talagang magkaroon ng away, edi gumamit ka ng dahas. Pero kung gusto mo ng katahimikan at kapayapaan, gumamit ka rin ng mapayapang paraan. So, yun po yung pinaka-ano po natin mga kaibigan, no? Yan po yung pinaka-gusto nating maintindihan ng mga tagapakinig po natin. Okay, tuloy po tayo. Bati po ulit tayo dito sa ating tagapakinig at saka watcher sa ating Facebook Live, si Ma'am Rabia Mustafa. Good morning din po sa inyo at kay Ma'am Lorette Carnable ng Save the Children Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo dyan po sa inyong opisina po sa Save the Children Philippines. Yun. Laman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Ang oras natin mga kaibigan ay 43 minuto, 43 minutes po, makalipas po ang alas 11 ng umaga. Patuloy po tayo, no? Mga tips po tayo, doon po tayo sa mga pwede natin gawin para makatulong po tayo na magiging mapayapa yung pagpapatakbo po ng mga evacuation center, no? Ano ba yung mga pwede natin gawin? Isa dyan ay talagang simulan natin sa ating sarili, no? Yun nga, ang kapayapaan talaga ay nagmumula sa ating sarili. Pero paano nga ba yun? Paano ba natin mapapakita yung kapayapaan na yan sa ating sarili? So ito ay nakikita natin sa pamamagitan kung paano tayo nagdadala ng ating sarili, paano natin inaalagaan yung sarili natin, at kung paano din tayo nakikibagay, nakikisama, nakikasalamuha sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, no? Yung mga maliliit na mga pakonte-konteng pa-expression natin ng pagrespeto, paggalang, no, hindi pagsigaw o paggalang sa opinion, hindi pagkontra or pwede naman nating salungatin pero sa mahusay pa rin na paraan, no, para magpamanatili yung proseso ng dialogo sa pamamagitan ng pakikinig, no, pagpapakita po ng kindness. Ano bang kindness sa Tagalog? Kabaitan ba 'yon? No? Pagiging mabait sa kapwa. Yun. Iwasan natin, no? Naintindihan natin lahat tayo may pinagdadaanan. So, maging maingat po tayo sa ating pagpili ng mga salita na ating bibitawan.
na iwasan po natin o mga bagay na ginagawa natin, iwasan po natin maging sanhi ng makasakit, magtampo, masaktan yung damdamin ng ating kasama. Yun nga, kasi nga masyadong sensitibo po yung mga emosyon kapag nandyan po sa evacuation center, pero maiwasan pa rin natin kapag nanatili tayong aware, no? Self-aware. Ano ba yun? Alam natin, mas kilala natin ng ating sarili at kaya natin talagang kontrolin yung ating mga emosyon at mas magiging maingat tayo, no? Kasi alam natin na yung mga kasama natin ay talagang meron ding pinagdadaanan. Ano pa ba? Kapag nandoon daw tayo sa evacuation center or nandoon tayo sa host communities, no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga papel na gagampanan. Ano pa ang pwede natin? Makinig po tayo, no? Bago po tayo, pakinggan po natin at intindihin bago po tayo mag-react, no? Doon sa mga katunggalin natin. Madalas kapag nagkaroon tayo ng, ano ba yan, lalis yan sa Bisaya. Kapag karoon tayo ng argument, no? Argumento ay madalas nakikinig tayo hindi para makaintindi. Madalas ang pakikinig natin para makahanap ng butas at kaya nating baliktarin yung mga pinagsasabi o mga sinasabi ng ating kausap, no? Alam kasi natin mga kaibigan kapag ang parang kasama yan sa kalikasan ng mga tao, no? Kapag nakarinig ka ng hindi maganda, ikaw ay ang automatic na reaction mo ay parang mag-init ang iyong tenga, no? At saka ang pwede mong gawin ay kailangan mong gumanti, no? At saka ang hanap nating ganti talagang mas matindi kaysa sa mga naranasan natin o mas naramdaman natin. So kaya talagang pasigaw yung pagsabi natin at saka dinuduro-turo pa natin yung mga taong kausap natin. Pero kung alam naman natin na kung ang gusto natin talagang tulungan natin ang ating sarili na hanapin yung kapayapaan ay yun, ang pakikipag-usap natin ay sa paraan at saka yung pakikinig natin ay sa paraang para maintindihan natin kung anong pinanggalingan. Bakit yun ang sinasabi o bakit ganun ang pag-uugaling nakikita natin sa ating kausap. At saka yun ay maintindihan, kaya pala kasi siya rin ay na-stress din pala ito kasi yun, talagang kulang pala talaga yung kanyang pagkain. Wala talaga siyang nadala galing sa kanilang mga bahay dahil nasira yung kanilang mga gamitan. Kaya mataas din yung level of stress niya. Ang problema kasi pareho kami ng pinagdaanan. So, anong gagawin? So, yun, kailangan talaga nating intindihin na hindi lang ikaw ang tao sa mundo, no? So, kailangan mong maging maingat, mas maging mahinahon sa pagresponde sa iba't ibang mga problema. Yun, makinig muna bago tayo magbigay ng reaksyon, no? Hindi lahat ng mga narinig, lalo na ay totoo, no? At saka, hindi lahat ng mga nakikita natin ay yun, parang yun na yun talaga yung pagkatao ng isang individual. So, kailangan talaga natin intindihan kung bakit siya nagkakaganon. So, maintindihan lang natin yan sa pamamagitan ng pakikinig, no? Gamit yung ating tenga at yung puso natin. Yun yung isang magandang paalaala sa atin. Ang sunod naman na paalala o mga tips kapag nandun sa displacement site, mga kaibigan, ay iwasan po natin yung mga pagkakaroon po ng mga tsismis at pagpapakalat ng mga hindi tamang impormasyon. No, ano ba mga example niyan? No? Pwede nating sabihin kung hindi man lang talaga validated, makita mo lang na pabalik-balik yung isang kapitbahay mo doon sa tawag diyan, nagvo-volunteer, nagkukusang loob na tumulong doon sa tawag nito camp manager office, no? Doon sa mga gawaing pangkomunidad ang inyong mga kapitbahay ay sasabihan at ayan naman si Kuano. Tumutulong kunwari pero ano lang yan, nagpapasikat lang yan para gusto niyang makilala at unahin siya kapag nagkaroon ng mga ayuda. So yan po ay isa sa mga halimbawa po mga kaibigan, no, na hindi tamang impormasyon, no? Or kung halimbawa kasi may mga ibang mga organizations kasi na yung mga standards nila, no, kapag halimbawa sa usaping shelter materials o mga gamit para sa pag-aayos po ng mga shelter po natin, isa po sa mga standards sa sinusunod natin yan kasi yung mga trapal po mga kaibigan ay nasa 24 square meter o square foot yata yan, no? Yung sukat niyan. So kapag lagpas po ang family member sa 6, automatic po yan na makakatanggap sila ng 2
dalawang trapal po kasi mas marami silang miyembro, mas malaking space po na kakailanganin ng pamilyang yon. So kapag nakita po at hindi po naintindihan na ng ibang pamilya na tatlo lang o apat lang yung mga member ng family nila, sisiraan nila yung isang pamilya na nakakuha ng dalawang trapal. Tingnan mo, dalawang trapal na yung kinuha nila. Talagang nagpapasikat, talagang yung papalakasan pala talaga yan. So yan po yung mga example mga kaibigan. No? So ang isang tawag natin, mungkahi po natin sa mga ganyan ay i-verify po natin. No? Pwede po tayo magtanong or gamitin po natin yung mga feedback and response mechanism na pag-usapan natin kanina kasama si Miss Lay ng Plan International Pilipinas, no? Nabanggit niya na lahat po ng mga organization o yung monetary organizations na nag-ooperate dun sa mga lugar po natin ay may kanya-kanya pong mga feedback and response mechanism. Kung meron po tayong mga problema o reklamo doon sa mga serbisyo o sa pamamalakad po ng ating evacuation centers, ay pwede po tayong dumulog, no? Doon sa tawag dito, feedback and response mechanism para magawan po ng paraan sa halip po na magpakalat tayo ng hindi tamang impormasyon. Yun. Respeto po natin yung mga pagkakaiba natin, no? Lalo na sa usaping paniniwala, pananaw, no? Talagang magkakaiba ng pananaw, no? Kasi kahit yung magkapatid ay magkakaiba din ng mga opinion. So hindi po tayo pare-parehong lahat. So importante po na irespeto po natin 'yan. At gamitin po natin yung proseso ng dialogo. Ano ba yung pag sinasabi natin dialogo or dialogue? Hindi lang yun. Yun nasabi natin ay pakikinig ng tama. Pero maliban dun sa pakikinig, no, na kung ano yung para mas maintindihan po natin, makikinig din po tayo dahil sa pamamagitan ng pakikinig po ng ating mga katunggali, marahil ay makakahanap tayo ng mga oportunidad para magkaroon ng solusyon. Diba? Kasi kapag nakarinig ka ng maayos, talagang ang kasama mo rin, parang ang iyong intention ay makahanap ng solusyon. Baka doon sa mga nasabi niya, mayroon kang oportunidad na sabi, kaya pala, so bakit ka na, paring makapagbigay ka ng mga sugyot o suggestion, mga rekomendasyon kung paano ninyo malutas ng sabay-sabay o pareho ang inyong mga problema. Nun. Pero kung hindi kayo nakinig ng maayos or kung debate ang iyong mode, no, debating mode ka or pakikipagsigawan, so madalas yung pakikinig mo ay para lang makahanap ng kamalian o pagkakataon para ang tawag dito, mas gantihan mo sila sa mapatunayan mo talagang hindi tama ang sinasabi ng iyong kausap. Yun, kapag nagsasalita din tayo, maging maingat, maging mapili sa ating mga sinasabi para sa yung mga nakinig sa atin, yung mga kausap natin, maramdaman niya na talaga naging sincere tayo, naging totoo tayo sa ating intensyon na nakipag-usap tayo para makahanap ng solusyon. Hindi makipag-away. Ano naman natin yan, no? Mararamdaman natin yan sa pamamagitan ng pakikinig. Alam natin yung intensyon ng pakikipag-usap ng ating nakakausap kapag siya ay gusto makipag-away or gusto makipagbati. Dahil kahit sinabihan mo na siya ng hindi kagandahan, pero dahil gusto niya makipagbati, hindi niya papatulan yung mga sinasabi ninyo. Kasi gusto niya magkaroon ng kapayapaan dun sa lugar o dun sa pamilya or doon sa komunidad. So alam natin, ipapakita natin o iparamdam natin yung ating intensyon na kahit hindi tayo nagkakasundo, hindi tayo pare-pareho ng pananaw, hindi naman ibig sabihin nun ay mag-away tayo o magkaroon tayo ng karahasan dito sa ating komunidad. No? Kailangan talaga ng skill yan, no? Kasanayan ng pagkontrol sa sarili at tamang pagpili talaga ng salita na mahinahon. Dahil yun, kapag doon sa pamilya natin, sa komunidad natin ay nasanay tayo na pasigaw o talagang pang-ookray o paninira yung mga nagagamit ng nating salita, ay talagang kailangan natin mag-reflect, no? Paano mababago yon lalo na doon sa mga displacement site. Ano pang mga tips natin? Kailangan nating mag-cooperate doon sa komunidad, no? Hindi lang pansariling kabutihan o wellness ang kailangan nating tingnan, kundi ipakita natin yung sabi natin kanina, humanity, no? Tumulong tayo kung ano yung pwede nating ibigay na tulong, tamang impormasyon ang ibigay natin, huwag tayo makipag-unahan, huwag tayo makipagsiksikan, no?
Huwag tayo makipag-argue sa mga taong mahirap ipaintindihin, no? So, kailangan talagang habaan yung ating pasensya, no? Dahil sa pamamagitan lang natin yan, ng mga ginagawa natin yan, pakikinig, tamang pakikipag-usap, ay matulungan din natin, no, na mapababa yung level of stress ng ano. Alam natin mga kaibigan, no, kapag talagang nag-o-overlap, may mga tao talaga na nag-o-overlap yung kanilang mga stress, no, hindi nila kayang tugunan or i-process yung kanilang damdamin, nagkakaroon ng tawag ito, tumataas yung kanilang stress level at nagsasapaw-sapaw yan, no, nagkakaroon ng nagiging resulta yan sa mga mental health problem, no. So, kailangan na nila ng suporta galing sa mga professional health service provider, lalo sa usapin. Kaya meron tayong mga psychological first aid, psychosocial intervention, mga kaibigan, para talagang matulungan yung mga individual na iproseso yung kanilang nararamdaman o naiisip sa panahon ng mga sakuna, no, at pangailangan. Ano pa ang mga importanteng mga paalala natin? Good morning kay Sir Ninyo Lambak dyan sa North Cotabato Province. Sino pang may nandito sa ating mga kasama natin sa ating Facebook Live? Meron ba tayong wala tayong mga texter, mga kaibigan? Baka talagang busy-busy na sa hindi na magamit yung kanilang kamay dahil karamihan siguro ngayon ay talagang nagpa-finalize na ng paghahanda ng kanilang pananghalian, no? Sana masarap yung mga magiging ulam natin dyan. Ano bang ulam natin dyan, ma? Yun, final reminder po natin, no? Ang kapayapaan, mga kaibigan, ay isa siyang continuous process, no? Hindi po siya natatapos ng agad-agad. So, yun nga, nasabi natin, kahit yung mga problema natin na nalutas na, ay maaari pa rin, no? Kapag nakarinig pa rin natin, hindi pa tayo tuluyang naghilom doon sa ating damdamin, ay kapag nakarinig po tayo, mga kaibigan, ng iba't ibang mga bagay na akala natin ay hindi na tayo maapektuhan, ay yun pala ay nandun pa rin, no? Kaya maaari pa rin itong maging siga ulit, no? Maaaring umusbong at magiging sanhi ulit ng panibagong karahasan, no? Yun, mga kaibigan. Meron din akong mga nabasa ng ibang impormasyon, no? Kapag nagkaroon daw ikaw ng tunggalian, meron lamang itong isang direksyon. Meron lamang itong isang patutunguhan. Ano kaya itong patutunguhan na ito? No, kapag nagkaroon ka daw ng conflict o pakikipagtunggalian, no, ito ay pupunta lamang sa isang direksyon, at ito, mga kaibigan, ang tinatawag nating pagbabago. No, depende sa iyong aksyon 'yan, no. Maaring pagbabago na mas magiging mahigpit ang inyong relasyon, o maaring magbabago na talagang hindi na kayo magpapansinan, mawawala, masisira ang buong relasyon ninyo. So, depende sa iyo yan. Kung ano bang klaseng response ang iyong gagamitin kapag nagkaroon ka ng hindi pagkakaintindihan. So, pwede siyang maging negatibo o positibo, no? Mapansin nyo din, mga kaibigan, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng tunggalian at talagang ginamit natin yung ating consciousness, no? Ginamit natin yung ating kabatiran sa sarili, no? Naging conscious tayo sa ating mga sinasabi o ating mga ginagalaw, ating paggalaw, na gusto natin ipakita na intention talaga natin na magkaroon ng pag-aayos, magkaayos tayo sa problema. Napakagaan ng resulta nito, no? Kapag sinaalam natin na pinagsikapan at dumaan sa consensus na pareho kayo nagkaroon ng kasunduan na ito yung magiging solusyon ng inyong problema. So, mas magiging close ang inyong relationship. Pero kapag talagang pinili mo, hindi mo talaga isinaalang-alang yung damdamin, talagang pinili mo na, bahala na kung anong mangyari, basta may labas ko lang itong akin damdamin. Maghiwalay kung maghiwalay. Basta importante mapatunayan ko na tama talaga ako. No, yun. Posible talagang magkaroon ng hiwalayan. O maaaring magkahiwalay ang mag-asawa o magkahiwalay yung magkapitbahay. No, maghiwalay ng lilipat ng tent o lilipat ng bahay, lilipat ng tirahan o lilipat ng daan para talaga hindi magkita silang dalawa, no? Yun yung mga changes po na pwede nating gawin. Pero ang ano natin, dahil tayo ay mga
spiritual na nilalang. Sabi naman, no, kahit ano pa yung mga pinaniniwalaan natin, ano pa yung relihiyon natin, alam naman natin, no, na ang pakikitungo natin o paraan ng pagdadala natin sa ating buhay o pakikitungo natin sa ating mga kasamahan, sa ating kapitbahay, ay ekspresyon yan ng ating espiritualidad. No? Na ekspresyon yan ng ano yung pag-embrace natin, pagyakap natin sa ating paniniwala. No? So lahat ng yan, whether tayo ay Islam, Kristiyano, lahat ang gusto natin ay kapayapaan. So, hindi po, ang tawag dyan, hindi po itinuturo sa ating relihiyon o sa ating espiritualidad na manira ng kapwa o maging sanhi ng pagkasira ng iba o na masaktan yung iba. No? So, dadaan po kaya po ang pinakapayo sa atin na gamitin po natin nating oportunidad yung pagkakaroon na hindi pagkakaunawaan na pagkatapos nito ay mas magiging maganda yung ating pag-uusap, mas magiging bukas yung ating koneksyon sa bawat isa at magiging mas magiging maganda at matiwasay po yung pagtira po natin doon sa displacement site po natin. Di kita bibitawan sa paglalakbay sa mundo ng kawalan. Huwag mong sabihin nag-isa ka. Lagi isipin may makakasama. Narito ako. Narito ako. Ang oras natin mga kaibigan ay ganap po na 12:00 na po ng tanghali. So bilang pangwakas po mga kaibigan dito sa ating pag-uusap, gusto ko na lang pong sabihin sa inyo na sa panahon po ng sakuna, hindi lang po pagkain at tirahan ang ating kinakailangan. No? Kailangan din natin yung kapayapaan sa ating sarili, kapayapaan sa kapwa, kasabay po ng ating pag-uunawa at pagkakaisa. Kapag nandun po tayo sa ating displacement site o nandun man tayo sa evacuation center, sa ating mga host families or sa temporary shelters, or kahit nasa normal naman po tayo na sitwasyon, no, na kalagayan sa panahong ito, no, sama-sama po nating itaguyod ang ligtas at mapayapang paraan sa pagtugon ng ating mga dagliang pangailangan o ano pa mang mga kinakailangan natin, no, sa panahon ng sakuna at kalamidad. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Samahan niyo po ulit kami. Ako sa sa susunod po na linggo sa isa namang magandang talakayan natin dito sa mga bagay-bagay na kailangan nating maintindihan po lalo na sa panahon ng sakuna at matinding pangailangan. Ako po si James Baay ng Access Project. Nagpapasalamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating ika-18 episode ng advocacy broadcast ng Access Project na pinamagatang ligtas at makataong pagtugon sa panahon ng sakuna at pangailangan. Maraming salamat, magandang tanghali, mag-ingat po kayong lahat. O di kaya ako'y bahagi. Malaman mong kahit kailan hawak kamay. Di kita iwan sa paglakay. Dito sa mundo walang katiyakan. Hawak kamay. Di kita bibitawan sa paglalakbay sa mundo na
karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP.